Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat, mga kaibigan at mga minamahal kong kapatid sa Panginoong Kristo. And once again, this is Daniel Labarte at matagal po tayong hindi nakapagawa ng video at hindi po tayo nakapag-vlog dahil busy po ako sa trabaho at meron din tayong konting ministry. At ngayon po mga minamahal, meron po tayong konting interview sa kay brother na yung pag-interview natin sa kanya na magbibigay ng kalakasan sa mga taong gusto magbago. So, ito po, interviewin po natin si brother, yung pagbabago po ng buhay, yung ating tatanong sa kanya kung paano siya binago ng Panginoon. Kasi yun yung pinakaano natin ngayon sa ating video. So, praise God. So, brother, ngayon po, meron po tayong interview, kakaunti, no? So, magtanong po ako sa iyo kung paano po tayo binago ng Panginoon. Kasi dati, ikaw po ay siya po ay dati din na wala pa sa Panginoon at ngayon gusto niyang patunayan kung sino si Kristo sa kanyang buhay. So, ready ka na, brother? Ready na po, sir. Praise God. So, siya po yung mag-testify kung paano siya binago ng Panginoon. So, ayun na po, magsisimula na yung interview natin. Magandang gabi mga kapatid. Isa po, tulad ng sabi ni sir, Praise God. isa din ako na sa binago ng Panginoon. Amen. Sa mga ugali ko dati. Amen. Kasi dati, isa din ako sa tawag na slasinggero, Amen. sumisugal, tapos kung saan matutulog paggabi, tapos pati ang pamilya mo parang mapabayaan mo na sa tawag na tulad ng nag-inom ka. Pag nakainom ka, hindi mo na malaman ang nasa isip mo kung anong nangyayari. Tapos sa ngayon naman nagpasalamat na ako kasi malaki ang pinagbago ng buhay ko eh. Praise God. So, tanungin muna natin si brother kung paano siya binago ng Panginoon. Kasi siya mismo yung mag-testify. So, brother, ngayon dahil ikaw ay nag-Christian na, so meron po akong itatanong sa iyo kung paano ka nakalapit sa Diyos, paano mo nakilala yung Diyos, at kung paano ka binago ng Diyos. So, amen. Praise God. Siya po yung magpaliwanag kung paano siya nakalapit sa Diyos at ngayon po isa na siyang born again Christian at isa na siyang Christian ngayon sa habag nating Panginoong Kristo. Praise God. Paano po, brother, paano po kayo nakalapit sa Panginoon at bakit kayo lumapit sa Panginoon? Ano po yung dahilan na ikaw ay nakalapit sa presensya ng Panginoon? Para sa akin, dahil sa sabi-sabi lang, hindi mo naman mapaniwalaan kung sa sabi-sabi lang eh. Amen. Pero sa akin, malaking pagpasalamat ko na pinagbago ng Panginoon ang buhay ko. Wow, amen. Praise God. Nawala ang mga bisyo ko. Hallelujah. Tapos nagulat lang ako na sabi ko nga dati, sabi ko tulad ng iba, ayaw ko sana dati maniwala na sabihin daw na sabi ng iba, huwag maniwala sa pero hindi naman nakin pinamasama ang ang lahat, pero mas maganda pag nasa presensya ng ng Panginoon tayo. Amen. So ano po yung brother na sinabi-sabi na hindi maniwala sa so yung Diyos po na hindi maniwala kasi marami pong mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos at sana po maintindihan natin sila kung bakit na sila ay patuloy na nag-struggle sa kanilang faith na sila po ay hindi pa nakakilala ng gusto. So ganon din po si brother na dati po sa mga sabi-sabi na marami tayong mga naririnig na pakinggan at malamang na tayo din mismo ay ayaw natin lumapit sa Panginoon. Kaya napakahirap baguhin yung mga taong ayaw sa Panginoon. So brother, yung tanong po natin, paano po kayo nakadating sa sa simbahan?
At ikaw ba ay niyaya magsimba at ikaw po ay nagsimba, mayroon ka pang kasama? Sa paano ka po brother lumapit sa Panginoon? At bakit po brother na ano po yung nangyari na ikaw ay lumapit sa Panginoon? Dahil na ako mismo no na namangha kung paano binago ng Diyos ang isang tao, na kapag yung isang tao mag-testify sa Diyos, talagang amazing grace of God. So brother, ikaw po yung magpaliwanag no tungkol na sa paglapit mo na sa Diyos, no? Praise God. Para sa akin, ah, dati dati niwala ako, sabi ng iba, nagsimba daw sa isang linggo. Sabi ng iba, magtrabaho daw kasi magkapira daw. Mm. Pero dati nadadala ko eh. Pero mula nang parang gusto ng Panginoon na magbago ang buhay ko. Mm. Kasi hindi naman tayo maniwala sa tao na parehas natin eh. Sa isip at gawa lang eh. Kaya sa akin, na nagpasalamat ako na ganito, naging maganda ng buhay ko, Amen. na wala ang bisyo ko. Tapos kahit mahirap lang, pero basta simpleng buhay, makakaya natin eh. Yan lang po sir. Amen. Praise God. So, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. So, glory to the Lord. So, yun po yung testify ni brother. Intindihin na lang po natin, no? Kasi, alam nyo naman si brother, no? Isang, ano pa, na baguhan pa lang sa Panginoon. At hindi natin masasabi na lahat malalaman niya agad sa Bible, kung paano magsalita na dire-diretso. So, ayun po, ako po mismo mag-testify na sinabi po ng Biblia, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold all things are become new. So yun po sa may 2 Corinthians 5:17 po, mababasa po natin yan. So talagang napakabuti ng Diyos. At ngayon po, brother, ano po yung masabi mo sa mga kababayan at mga kapatiran natin na nahirapan magbago at parang gusto ng sumuko? Ano po yung masasabi mo na mapalakas ang kanilang pananampalataya? Para sa akin, mga kapatid, kasi tulad nyo ako dati na parang mawalan ako ng pag-asa eh. Pero sabi nga ng Panginoon, basta habang may buhay, may pag-asa daw. Amen. Kaya dapat magsikap at matyaga na lang tayo. Tapos lalo na unang-una sa lahat dyan, tawagin natin ang pangalan ng Panginoon. Palagi tayong magdasal. At bawat oras, tawagin natin yung pangalan niya. Kasi wala naman masama kahit anong oras mo tawagin yung pangalan ng Panginoon, basta sinasambit mo lang palagi. Yan lang po. Praise God. So, napaka mangha. So, praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. So, ganun po yung mensahe po natin sa bawat isa, sa mga kapatiran po natin na naghihirap, na minsan nagtatanong sa Diyos kung mahal ba sila ng Diyos, kung talaga bang may Diyos ang mundo. So, kung ang Diyos pa ay sumasama sa kanila. So ayun po, si brother, kung titingnan natin na pakinggan natin ang kanyang mga testimonya, na siya din mismo parang hindi makapaniwala kung paano siya makalapit sa Panginoon. So lahat po tayo nakaranas ng ganyan. Ako din dati, nahirapan ako lumapit sa Diyos kasi kahit kilala ko ng Diyos, paulit-ulit akong naglalasing, paulit-ulit akong nagsisigarilyo, lahat ng mga bisyo. So hindi ko lang ginagawa yung magnakaw kasi hindi ko yun gawain. At hindi naman lahat ng bisyo na lahat talaga na ng babae, at saka yung mga tulad ng mga sobra-sobra na yung bisyo lang po na sigarilyo, inom, mga alak na na maraming alak na nasubukan ko na. So ngayon po, dahil ako ay nakalapit na sa Panginoon, I'm not saying that because perfecto na ako na tao, dahil ako ay banal. So hindi po, kundi sinasabi ko lang ang kabutihan ng Diyos sa atin. So ayun po, at maraming salamat po sa inyong panunood. Naway po ipag-pray natin na kung saan marami pang mabuksan sa mga kapatiran natin na nanghihina. Patuloy po tayong manalangin sa mga Christian dyan na nanonood. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At Christian man o hindi Christian, lahat po tayo ay kapwa-tao. So tayong lahat po ay iniibig ng Diyos. So salamat po sa inyong panunood. Once again, this is Daniel Labarte. Thank you for watching my YouTube channel.
Kung nagustuhan nyo po yung ating YouTube channel, pwede po kayong mag-subscribe and like sa ating comment section. Pwede din tayong mag-comment, mag-like. At salamat po. At yan po yung mga testimonya at yung pag-interview natin sa kay brother tungkol sa pagbabago ng buhay. So God bless you all. God bless.